gaano ba kahalaga yung pagpapaverify ng kontrata or change employer sa Polo Embassy ng Denmark? Uuwi na ako. Mauuna na ako sa kanila. Mag-aalas 9 na ng gabi pero tingnan mo ang liwanag pa rin. Ganito ang summer dito sa Denmark. Mahaba yung liwanag kaysa sa dilim. Saka pa yan didilim mga alas 11 na ng gabi. Tapos sa umaga naman alas 3 pa lang maliwanag na. Itong video na to karugtong lang to ng nakaraan kong upload. Mas maganda kasi gumawa ng content kapag solo ka. Kasi nakaka-distract pag may mga kasamahan ka. Yung mayroon ka nang naiisip pero nakakalimutan mo bigla. Ako kasi pag naggawa ko ng content, hindi ako nagsusulat o kung ano-ano pa. Talagang birero. Kung anong nasa isip ko, yun na yung sinasabi ko. Kaya sa mga nakakapanood, sinasabi ko na lang kung anong mga hindi ko nabanggit, comment nyo na lang at sasagutin ko sa comment section. Tsaka kung ano man mga sinasabi ko, legit na legit yun. Base lang yan sa experience ko at pinagdaanan ko. At ayaw ko rin naman ipahamak yung mga taong makakapanood sa video ko para lang magkaroon ako ng views. Tsaka yung topic ko na to, base lang yan sa mga comment na nababasa ko sa comment section. At sa mga nandito na rin na wala pang ideya o kaya nahihiya lang magtanong sa mga kasama. At pagpasensyahan nyo na kung bibihira lang ako gumawa ng content dahil busy lagi ako sa trabaho. At minsan wala pang day off eh. Dahil panggabi ako kaya kahit gaano kahaba tulog ko sa araw parang hindi sapat. Iba pa rin kasi pag ang tulog mo sa gabi. Sa ngayon nakagawa lang ako ng ganitong video kasi summer vacation namin ngayon dito sa Denmark ng 2 linggo. Kaya sinamantala ko na yung pagkakataon. At saka para hindi naman masayang yung paunood nyo sa video ko. Ngayon, gaano ba kahalaga yung pagpapaverify ng kontrata or change employer sa Polo Embassy ng Denmark? Para sa hindi mga nakakaalam kung saan ba pwede magpa-verify ng kontrata dito sa Denmark. At sa mga nakakaalam naman na, shout out sa inyo, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Joke lang. Lahat kami dito sa isang company. Sa London Embassy kami nagpa-verify ng kontrata namin dito sa Denmark. Di ko lang alam kung mayroon pang ibang opsyon or sa ibang lugar. Ngayon, bago pa man tayo makarating doon sa proseso, may kikwento muna ako pero related din naman to sa topic natin. Kung kayo kagaya ko, galing sa Czech Republic o saan pa mang lugar dito sa Europe, alam ko kadalasan sa mga nandito sa Denmark, sa company lang namin, hindi ko nila lahat pero karamihan ay puro takas kung saan galing. Ito mahalaga to. Bago kayo magpa-verify ng kontrata nyo, dapat nakapag-formal resign na kayo doon sa mga pinanggalingan nyo. Kasi may nangyari na to sa isa kong kakilala na nagpa-verify sa Polo Embassy ng London. Tapos dinicline siya dahil active pa yung record niya doon sa pinanggalingan niya. Ako kasi takas din ako sa Czech Republic. Kasi sa Czech Republic kadalasan ng mga company doon, kapag nag-resign ka doon may 2 months surrender. O kaya mayroon pa nga binabayaran eh. Dahil sa pag-break mo ng kontrata. Kaya tumakas na lang ako doon sa Czech Republic dahil nga sa sobrang bilis ng proseso dito. Kasi nung nag-apply ako, 2 weeks lang ang tinagal tapos nakaalis na agad ako papunta rito eh. Kaya ang ginawa ko, nung nandito na ako, after 3 weeks, nagpasa ako ng resignation sa HR namin. Through email lang. At yun, okay naman, naprobahan, tsaka wala na silang magagawa. Kasi ang sinabi ko, nasa Pilipinas na ako, nag-emergency vacation ako for family problem. Yun lang naman magandang dahilan para di ka habulin eh. Dumating pa nga sa punto na chinachat ako ng agency ng Pilipinas kung nasaan ako eh. Tsaka wala na sila pakialam doon. Nagbayad naman ako ng placement pay.
Kaya talo-talo na. Ang hanap ko dito ay magandang kitaan at mabawi ko yung pinambayad ko ng placement fee sa kanila. Basta hindi ka lang gagawa ng kakapahamak mo, goods yan. At isishare ko na rin kung anong email address ng London Embassy na pinag-verifyan namin ng bago kong kontrata. Ito ay ang Migrant Worker Office _London@dmw.gov.ph. Diyan po ako nagpa-verify ng kontrata ko dito sa Denmark. Para po sa hindi nakakaalam, napakahalaga po ng pagpapa-verify ng kontrata. Dahil once na nagbakasyon ka at pabalik ka na, di ka makakakuha ng OEC. Alam naman natin na ang OEC ay napakahalaga kung ikaw ay paalis ng Pilipinas. Kapag wala ka yan, maaari kang ma-upload o kaya di ka makasakay sa eroplano. Masasayang lang lahat ng mga pinaghirapan mo. Pwede ka naman magpa-verify sa Pilipinas, kaso 50-50 ang kalagayan mo doon. Maliban nun, gagastos ka ng malaking pera para lang sa OEC. Samantala kung magpa-verify ka na agad dito bago ka magbakasyon, 90 pounds lang yung babayaran mo. Sa ngayon, di ko lang alam kung magkano na kasi yung sa akin 1 year ago na eh. Tsaka kung makakuha ka man ng OEC sa Pilipinas, panigurado, babato ka niyan sa mga agency. Tapos pag binato ka na doon sa agency, doon na magsisimula yung kalbaryo. Siyempre, hingihan ka ng placement fee niyan, panigurado yan. Tapos alam mo naman yung placement fee kalakaran sa atin, 1 month equivalent na salary mo dito sa ibang bansa. Kaya wag ka na magbaka sakali na sasabihin mo sa Pilipinas ka na lang magpapaverify. Tsaka hindi gaano karamihan ng mga requirements na hihingiin sa'yo kapag dito ka na nagpa-verify kumpara sa Pilipinas. Kung ang ipiprepare mo ditong dokumento, baka pagdating sa Pilipinas, doble. Kakaroon pa yan ng mga power of attorney. Dadaan ka ulit sa PDOS kung ano-ano pa. Samantala dito, kapag dito ka na nagpa-verify, ganito lang mga requirements. Mag-i-email ka lang doon sa embassy ng London. At unang approach, mag-i-email ka. Introduce mo yung pangalan mo at sasabihin mo na agad na kailangan mo magpa-verify dahil nag-change ka ng employer. Tapos magre-reply yan agad. Active naman sila. Tapos ang reply niyan, naka-attach na doon yung mga requirements na kailangan mo i-submit. Gaya ng employer contract. Tapos passport mo na hindi bababa ng 6 months ang validity or expiration. Pangatlo, TRC dito sa Denmark. Pang-apat ay payslip na updated. Tapos may mga form kang pipildapan galing din sa kanila gaya ng affidavit at OFW information sheet. Yun lang. At pagkatapos niyan na kumpleto mo na, isisend mo ulit doon sa email na pinagsindan mo. Tapos pag reply niyan, magbabayad ka na ng 90 pounds. Di ko lang alam ngayon kung magkano na. Through online banking lang din. Ako nagbayad ako through Wise transfer lang. Tapos isisend mo rin yung screenshot na patunay na nagbayad ka na doon din sa email nila. Pagkatapos niyan, pag na-receive na nila, yan, ipapadala na lahat yung mga sinubmit mong mga requirements na may mga tatak na at pirma ng embassy. At yan, di ka na mangangamba kapag nagbakasyon ka, panigurado makakakuha ka na ng OEC niyan. Sana makatulong. Kung may mga katanungan man kayo, mapanood nito, i-comment nyo na lang sa comment section kung meron man ako hindi nabanggit. At huwag nyo na rin kalimutan i-share ang video na to para lang sa ganun makatulong din sa mga hindi pa nakakaalam na nandito na sa Denmark na mga bagong dating lang. Siguro napansin nyo na mula doon sa pag-alis ko hanggang dito, wala kayo gaano makikita na tao.
sa kalsada kasi nga gabi na dito. At malapit na rin yung bahay ko. 2 liko na lang kaliwa at kanan. At yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at see you sa next vlog. Alers.